Good morning sa inyong lahat mga guys. Sana naman pong malamig na umaga sa inyong lahat. Kape po tayo. Meron po tayong puto at kutsinta. So, bali guys, gusto ko lang sagutin yung katanungan ng isa kong suki sa manok. Manok panabong. Bali, gusto niya nang pasukin yung pagbibreed. Maganda naman. At least, mas masasabi mong very successful ka pag nagbi-breed ka, lalo kung nakakapagpalabas ka ng mga linyada na nagpapanalo. So, ang tanong niya sa akin mga guys, kung ano daw yung magandang i-breed, kung yung nanalo na sa ruweda o yung hindi pa pero galing siya sa winning line na linyada. So, base sa akin, base sa experience ko po, mas maganda pong i-breed yung mga tested na sa ruweda. Kasi doon nyo makikita na at doon nyo masasabi na talagang tested kasi nanalo na sa ruweda. Sa akin, ibinibreed ko lang yung mga materialis ko pag nanalo na sila ng mga 3 paakyat. Yun ang ginagamit ko talaga na materialis, 3 paakyat yung mga lalaki na ginagamit ko, mga pang broadcock. Hindi ako gumagamit ng stag, bull stag na hindi pa nanalo. Basta yung gusto kong i-breed materialis, yung 3 times above, yun ang ginagamit ko talaga. Kasi sa inahin naman, wala naman tayo magiging problema kasi unang-una, syempre selected natin yan, galing sa yan, mga mananalong linyada yan. So mataas yung porsyento ng inahin kesa sa mga katsaw natin o yung mga broadcock natin. Pagdating kasi sa pagbi-breed, kahit na winning line yung inahin mo, winning line yung lalaki, yung broadcock mo, hindi mo makakasigurado na lalabas yung mga anak niya na mga winning line. So, sa akin, talagang dumadaan sila sa selection stage. Kumbaga. So, hindi pa natin mapipili yan hanggat hindi pa naglalaban sila. So, hintayin natin maglaban sila para makita natin kung ano yung laro nung mga anak niya, kung kagaya ba ng laro nung ama. Ganun ang ginagawa ko. So, talagang dumadaan sila sa selection stage para makita natin na maganda yung kalalabasan ng mga anak nila. Tsaka pag nagbi-breed po ako ng inahin, unang-una po, pinipili ko rin po sa seleksyon, nandun na yung sa katawan, nandun na yung tindig. Tapos ang pinipili ko sa kanila, yung laro nila. Kasi ini-spar ko rin yung mga inahin ko po bago ko isalang. Tinitignan ko kung ano yung magandang materialis na pwede isalang doon sa magiging broadcock ko. So ganun ang ginagawa ko mga guys. Hindi lang sa lalaki kundi sa babae, talagang ini-spar ko yung babae yun galing sa mga linyadang mga winning line yung inahin. So selected na sila, kumbaga isi-select ko ulit. So isparing ko kung nakita ko magandang laro, hindi lang yung kagaya ng tandang na puro kiki, kailangan maganda yung cutting ability niya, tapos mautak siya, mga ganun. Yun ang pinipili ko sa inahin. Tapos sa broadcock, yun nga, kagaya ng sinabi ko, wala naman tayo magiging problema basta 3 times above yung panalo nung magiging broadcock. Hindi po ako gumagamit ng stag tsaka bull stag sa pagbibreed talaga. Yun po ang katotohanan diyan. Meron tayong sinasabi na selected brood stag, selected bull stag,
yun po ay base dun sa laro nung stag o bull stag na namana niya sa ama. Yun po yun. So, pero hindi ko po ginagamit na materyales, so pinang-bibreed hindi po. Yun po yung ano ko diyan, talagang pananaw ko pagdating diyan sa ano, kasi mas nakakasigurado po kayo na talagang maganda yung linyada niya pag nanalo na sa ruweda. Talagang subok na, nasa tari. Pag may tari na siya, subok na. Makikita nyo yung laro niya. Kasi may mga manok talaga, mapapansin nyo at hindi rin kaila sa inyo na may mga manok na pag inispar nyo, ang bilis. Ang gandang mamalo. Halos wala na kayong masabi. Pero pag nabakalan, nalagyan ng tari, nagbabago, di ba? Yun po ang isa. Pangalawa, meron naman pong manok na akala mo Tagalog maglaro, patalon-talon lang siya, pailag-ilag, isang palo. Pero pag nalagyan po ng tari, bumibilis po. Yun po yung mga iba't ibang tawag nito, iba't ibang style ng laro ng manok. Tsaka hindi natin masasabi kasi na nakakasigurado kayo pag nakikita nyo na mabilis talagang kumikikig yung manok, hindi. Kasi maaring magbago yan base doon sa makakaharap niyang manok, sa kulay. No? Kaya kailangan sa manukan po talaga may mga iba't ibang kulay kayo na i-spar nyo para na rin doon sa masanay sila, hindi sila manibago pagdating sa laban. Siyempre sa ulutan walang problema, may pipili mo. Paano na kung sa derby hindi mo mapipili, siyempre timbangan yan. So yun ang kagandahan pag may iba't ibang kulay po kayo sa manukan. So yun po, balik po tayo sa topic ng pagbibreed. Doon po talaga ako mas kumpante pag yung broodcock na ginagamit ko yung mga 3 times winner above. Talagang nakakasigurado ka. Kasi dun sa suki ko, bumili siya ng brood stag. Maganda siya. Maganda yung hipo niya, maganda yung pero nagtataka siya nung inispar niya dun sa lugar kung saan niya kinuha, magandang maglaro, mabilis, kaysa raw galing daw sa mananalo. So nandun na tayo sa mananalo, pero hindi natin alam. Siyempre sabi ko nga, kahit na galing sa winning line na yan, broodcock tsaka inahin, hindi natin masasabi na magmamana yung manok na yon, yung brood stag na yon, sa ama o kaya sa ina, diba? Kaya dumadaan talaga sa selection stage yung mga natin, stag, yan ang pinipili natin. Hindi kasi natin makikita yan pag maliliit pa sila. Nakikita na lang natin, masasabi nating nagmana sa mga magulang yung laro pagdating na ng lumalaban na sila. Yun yung pinagbabasihan ko yan. So yun, kaya hindi ko naman sinasabing hindi pwedeng hindi pwedeng i-breed yung brood stag, pero siyempre kung magbi-breed din lang naman tayo, doon ka na sa sigurado, di ba? Yun, 3 times winner yung gagamitin mo, o kaya 4 times winner, 5 times winner, nakakasigurado ka. Yun na lang, magdadala na lang doon yung inahin na naman. So kailangan yung inahin, siyempre na-select mo na yan, galing sa mananalo yan. Yun yung yun yung kagandahan doon. Tapos mataas yung porsyento ng inahin kaysa sa gagamitin nating mga broodcock. So yun lang yung style ko ng pagbibreed. Tapos hindi ko po binababad yung broodcock ko para always nasa big siya. So sa umaga sasalang ko siya, maghapon yun kasalang siya, tapos kinabukasan tatanggalin ko. Every other day ang salang ko sa kanya. Kaya talagang sabik na sabik siyang umasawa. Tsaka hindi ako naglalagay ng inahin na nasa 3 lang. 2, 3 ganun.
Yun lang ang ginagawa ko. So, kailangan sa inahin naman, nasa tamang edad na, sa mga 10 months above, yun yung sinasalang ko. Hindi ako nagsasalang ng mga 6 months o kaya 9 months below. Basta 10 months above yung inahin. Tapos, ang pinipili ko rin sa mga inahin ko, yung malalaki yung uwang sa puwit, yung sipit-sipita kung tawagin. Kasi pag umiitlog sila, malalaki. Magaganda yung mga inilalabas nila. So, yun. Hindi lahat ng inahin na pinipili ko, ginagamit ko. Hindi naman ibig sabihin na pag hindi ko ginamit, reject, hindi po. Ano yun? Bale, yun lang yung napupusuan ko. Kumbaga, lalo na dun sa laro, talagang yun ang kursunada kong isalpak dun sa tandang natin. Tsaka, idadiretso ko na rin po yung tanong niya na yung tungkol dun sa crosses, yung ginagamit na crossbreed. So, ko na to. Nasagot ko na nung last video ko to eh. So, ang sabi daw nung kapitbahay nila, kailangan daw i-breed mo lang dun sa, kumbaga i-pure niya lang. Kumbaga kung halimbawa ang manok may sweater lang para hindi raw maging chapsoy. So, hindi po magandang pakinggan yung chapsoy na words dun sa pagbibreed ng iba't ibang linyada. Yan po ay may tamang words po dyan. Yan yung tinatawag nilang crossbreeding. Ito naman pong ginagamit na crossbreeding, matagal na po to. Kauna-unahan pang mga sabongero, kilalang breeder noon pa, ginagamit tong itong style ng pagbibreed. Kasi dito sa crossbreeding, dito mo mapapalabas yung gusto mong laro ng manok. Sa totoo lang. Kasi siyempre pag binread mo, halimbawa hats to hats, alam natin na ang hats kilala sa baba. Sa babae talaga yan, crown fighter. So may kulang sila sa taas, di ba? May kulang sila sa, alam nyo na yun, vertical, mga ganun, na kakulangan nila sa laro. So sasalpakan natin sila ng ibang linyada para madagdagan yung fighting style nila. So mali po yung words na chapsoy line. Yung ginagamit na chapsoy line po, doon lang po dun sa mga hindi nakakaalam kung paano mag-breed. Sa totoo lang, kasi noon pa yan sinasabi ko sa inyo, matagal na. Bibigyan ko po kayo ng sample. Alam natin guys na ang Peruvian na big breed ay galing sa Peru. Malalaking manok to. Talaga makikita mo na malalaki siya. Pero makikita mo kompleto, kigig, flyer, power, di ba? Alam nyo ba kung ilang linyada po ang napapaloob sa Peruvian na yan? Hindi lang 2, 3, 4, 5, kundi 7 linyada po ang napapaloob po dyan. Sasabihin ko po yung 2 na importanteng na i-breed dyan, yung asil tsaka yung tawag nito, labuyo o yung wild chicken. Kaya ganun sila lang kalakas lumipad. Kala mo sa laki ng katawan pag lumipad sila ang taas. Tapos yung style ng asil talagang hindi susurrender yan. Na yan asil kasi ginagamit ng ng mga ibang nagmamanok na patakbuhan, kumbaga pasukuan, ilang oras bago matapos yung laro nila. Walang tari, patakbuhan o kaya pasurenderan lang. Yun yung mga linyada na ginamit dyan. So sa Peruvian big breed, 7 linyada po yan. Kaya hindi nyo masasabi na mahal pa na manok yan, Peruvian. So hindi nyo masasabi na chapsoy line yung linyadang yun.
Dahil unang-una, 7 linyada, di ba? Kikita nyo, 7 linyada sa iisang manok lang. Pero makita nyo yung resulta. Very powerful. Malakas. Oh. Maraming nakakapanood po sa YouTube, sa FB, ng mga laban ng mga Peruvian. Tignan nyo. Sa lalaki nila, pero makikita nyo yung laro nila. Halos kompleto. Sa lakas, ang lalaki, pero grabe. Di ba? Yan po yung sinasabi nilang crossbreeding. Sa panahon po kasi ngayon, sasabihin ko sa inyo sa totoo lang guys, pag nasa ruweda po kayo o sa bungan, hindi po pagawapuhan, pagandahan, mga picture cock ang labanan po dyan. Kahit na pangit ang manok mo, kung magaling ang manok mo, madiskarte, mananalo yan. Kahit mumurahin pa yan, makakalaban mo galing farm, nagkakahalaga na 7 to 10 to 15,000, pero kakatayin lang, papatayin lang ng isang backyard breeder. Alam nyo yan, marami nang nakaano dyan, naka-obserba. Kagaya nung ipinost ko sa isinare ko lang yun, yung laban ng super sweater tsaka kabir. Yung kabir, kilala natin na pangkatay yan, malalaking native, malalaki, pangkatay talaga kabir. Ang kalaban niya, super sweater. Ibig sabihin, pag super sweater, alam nyo na, sa super pa lang alam nyo na, pati presyo, super, diba? Pero yung kabir, halos pagtawanan sa buong sabungan, tinatawanan lang siya. Pero nung binitawan na, at sa laro pa lang nabaliktad, naging super yung kabir, at yung super sweater naging native. Kaya guys, pagdating sa sabungan, pantay-pantay po tayo dyan. Nagkakatalo lang po dahil big time yung kalaban mo, malaki ang pusta. Pero pagdating sa manok, pantay-pantay po tayo dyan dahil meron pare-parehas po tayong metari dyan. Kaya huwag nyong mamalitin yung kalaban nyo, dahil hindi po ilalaban sa sabungan yan na wala ring laro. Tandaan nyo, na-prepare din yan, diba? Kahit na makita nyo patalon-talon yan, nagbabago nga yung sabi ko, patalon-talon, pero pag natarian, bumibilis. Yung mabilis naman sa spar, pag natarian, bumabagal. May mga ganung klase ng manok. Kaya yun. So sir, sana nasagot ko yung mga tanong mo dun tungkol sa pagbibreed at tungkol sa crossbreeding. Basta ang importante dyan sir, gumamit kayo ng mga materyales na tested. Yun lang, mga tested na materyales. Advice ko, kaya ko, sa ruweda, yung mga nanalo na talaga sa ruweda 3 times above, nakakasigurado po kayo na tested, kasi nanalo sa ruweda po yan, nanalo ng metari. Hindi pinag-uusapan dito na winning line yung pinanggalingan. Sabi ko nga, kahit na winning line yung mga magulang yan, hindi tayo nakakasigurado na magmamana yung broodstag na gagamitin nyo, di ba? Mas maganda, mas nakakasigurado kayo. Siyempre, gagastos na rin kayo, maglalaan na kayo ng panahon, maglalaan kayo ng pagod nyo. Mas maganda yung nakakasigurado kayo kaysa dun sa magiging trial and error. Napakahirap, marami po tayong masasayang dyan. So yun ang napaka-importante dyan, mga guys. Hindi naman ako kumontra dun sa mga nagbibreed ng broodstag, bullstag na hindi pa nanalo sa ruweda. Yun lang sa akin, base sa experience ko po yun, yung sinasabi ko sa inyo, yung sinishare kong idea para sa inyo, kasi ang tagal na rin akong breeder. Yun yung mas nakakasigurado sa akin, diba? So sa akin, basta importante maayos yung mga materyales na gagamitin natin, na nakakasigurado tayo para hindi tayo magsayang sa lahat, diba? Yung importante kasi, so yung yung suki ko, bali magsisimula siyang mag-breed, darating din yung panahon na magbebenta rin siya. So pag nakuha niya yung timplada ng mga linyada na,
na nagpapanalo, maganda na po yung pundasyon niya. Doon na siya magsisimula. So pag nakuha mo na yung timplada ng mga linyada mo, yun lang, papaikutin mo lang yun. Yun lang mahirap kasing pinakamahirap talaga yung magdagdag ka ng linyada, lalo pag hindi mo alam na yung talagang linyada niya, kasi marami ngayon na nagbebenta o kaya mga kapitbahay natin na sinasabi na galing sa ganito, galing sa ganun, ganito yan, ganito to. Ang nakakalam lang po kasi ng mga linyadang yan, yung talagang breeder. Yung mga honest breeder talaga na nagsasabi niyan. So yung sa mga linyada ko po talaga, mga nasa 3-way po tayo, 3-way cross. Mga may blood tayo ng Peruvian blood. So nakita ko yung power nila kahit na bata. Basta tumaan sila sa routine training, tinitraining natin, makikita mo may magandang outcome na yung niya, yung resulta ng mga laro nila. So yun sir, sana nakatulong po ako sa inyo at nakapag-share po ako sa inyo mga guys ng konting kaalaman. Ito'y base lang sa aking experience na pwede nyong ma-share o maibahagi rin sa iba. So kung meron po kayong mga katanungan, halimbawa hanggat kaya kong sasagutin ko po mga guys. Basta sa akin, masaya po ako na kahit papaano na ibabahagi ko po yung kunting kaalaman ko lang po sa pagmamanok, sa pagbibreed. Yun lang po ang sa akin. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na dun sa mga sumusuporta sa YouTube channel natin, Kuya Wins Vlog. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin yung notification bell para updated pa po kayo sa mga gagawin nating mga video. So yun guys, maraming salamat po. Ingat po kayo lagi at hanggang sa muli po. Bye bye.